Masarap humigop ng sabaw tuwing tag-ulan at ang mga nahuli naming karpa perfect daw gawing sinigang. So yung first step po natin is i-frito po muna natin siya kasama yung luya para ma-incorporate na yung lasa ng luya dito. Medyo malansa po kasi yung silver po yung tawag na isda na yun. Ito na yung naprito natin na silver carp. Ang ganda ng pagkakaprito. Pero malansa pa rin. No, medyo malansa pa rin siya. Tikman natin ang... Yes. Tikman natin. May lansa pa rin. Pero wag po kayo mag-alala. Pasasarapin po namin to ni Chef. Gagawin kasi namin itong sinigang. Sinigang sa miso. Okay. Sa kumukulong tubig, pagsasama-samahin ng gabi, sibuyas, kamatis at luya. Makalipas ang 5 minuto, isunod na ang puso ng saging at labanos. Durugin ang gabi kapag lumambot na ito. Purong-puro po ito. Saka isunod ang pinigang sampalok. Ito ang magpapasarap talaga dito. Yung asim ng sampalok, kahit papano mamamask niya yung lansa ng karpa. Ilang sandali pa, Ayan! Uy! Parang super lapot na, oh. Ang lapot na niya. Ay, masarap So na. mas sasarap pa po niyan. Lalagyan na po natin ng miso. Diyos ko, lalagyan pa ng miso. Kalahati lang po. Kalahati. Ano ba ang miso? Fermented soybeans. pwede na rin ilagay ang siling haba, dahon ng kangkong, at ang napritong isda. Saka timplahan ng pampalasa. At luto na po ang ating karpa. Karpang sinigang sa miso. Huwag nang patanggalin yan. Tikman na natin ang sinigang na karpa sa miso. Hindi ako usually kumakain ng karpa kasi malansa. Pero ito, subukan natin. Supposedly, natanggal na yung lansa nito dahil pinrito na natin siya sa luya, nilagyan pa ng sampalok tsaka miso. Man muna natin yung sabaw. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Asim kilig. Saktong-sakto yung asim. Gawa nung miso at saka nung sampalok. Tikman na natin ngayon yung mismong karpa. Tikman natin siya na may sabaw. Wala nang lansa. Achieve na achieve. Ayos! Na-achieve namin ang aming misyon na tanggalin ang lansa ng karpa.